Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong topic ang ating pong tatalakayin po ngayon. Ang title po nito, No Comment Remark ni Vice President Sara sa West Philippine Sea Issue, tinuligsa ng grupong Akbayan. At ito pa pong isa po nating tatalakayin, pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, iginiit ni PBBM sa paggunita sa Araw ng Kagitingan. Atin po yan sa atin ng UNTV News and Rescue. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanilang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel nila. At huwag nyo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan ko na po to. Let's do this. Muling tinuligsa ng grupong Akbayan si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na no comment siya sa issue ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa President ng Akbayan na si Rafaela David, lalo lamang napatutunayan nito ang anilay mapanganib na pakikipag-alyansa umano ng Vice Presidente sa China. Obvious naman po kasi talaga pong kaalyansa po talaga ng China itong ating Vice Presidente, kasi po kung hindi po ay nag-comment na po ito talaga, no, at nagsabi na siya na tulad po ng ating Pangulong Bongbong, no, talaga pong gagawa na rin po ng aksyon yan para po mahadlangan po ang panghaharas po ng China sa atin. Pero siya po ay nananatili pong wala pong sinasabi o no comment po regarding po dito sa issue na to, no. Kaya matik na po yan, di na po kailangan pong i-memorize yan. Diretso na po natin. Dagdag pa nito, ang no comment remark ng Vice Presidente ay mga salitang pagtatraidor ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Obviously, no? Obviously po yung pagtatraidor po talaga yun, no? Kasi po unang-una po, tayo po ay binubuli at kalabang bansa po yan, talaga pong ayaw po tayong tigilan. Talaga pong masasabi po talaga natin na pagtatraidor po yun sa ating bansa. Kasi po talaga, ano po kumbaga, lahat na po ginagawa po sa atin Hindi na po tayo makapaglayag ng mapayapa dyan sa West Philippine Sea. Ayaw po tayong tigilan. Pero ang ating Vice Presidente ay tila tikum pa rin po ang bibig, no? Hinggil dito sa issue na to. Kaya po talaga para rin sa akin po, no, pagtatraidor po yan sa atin, no, sa ating bayan. Sa kabila ng harassment na ginagawa ng China laban sa mga kapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. Ito po, no, ito po ang aking isa sample dyan. Ang ating pong Vice Presidente ay masasabi po nating nanay po natin yan, no? Tayo po ang mga anak, tayong mga mamamayan, siya po ang nanay natin kasi po siya po ang ating Vice Presidente, no? Parang ganun po. Isipin niyo po, no? Kung ikaw po ay magulang at ang iyong anak po ay binubuli, halimbawa po binubuli po ang anak mo sa kanyang paaralan, wala ka na lang po bang gagawin? Wala ka na lang po bang sasabihin? Sasabihin mo na lang ba na okay lang yan? Hayaan na lang natin. Hindi naman po pwedeng ganun, no? Hindi naman po pwedeng magtikong bibig ka na lang kung talaga pong ikaw ay magulang. Kung ikaw ay isang nanay, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay nanay. Ito po ang mahirap po dito kasi po nire-representa po ng ating Vice President na siya po ang ating nanay. Tayong mga mamamayan ng kanyang mga anak at siya ang ating nanay kasi po siya ang ating Vice Presidente. Pero tila po, no? Wala po talaga siyang masabi. O tikom po talaga ang bibig niya ukol sa issue na to. Kaya po alam na po natin kung bakit. Kasi po siya po ay pro-China. Hindi natin alam po kung ano pong nasa isip po niya o kung bakit po hindi po siya nagsasalita tungkol po sa sitwasyon na to. Kaya po marami na pong mga Pilipino po ang gising na po sa katotohanan na talaga pong hindi po nagugustuhan ang inaakto na to ng ating Vice Presidente. 10 ng mga alam niyo na kung sino-sino yung mga yan, no? Kaya po, yun nga po, hindi na po hindi na po kailangan pong ulit-ulitin yan. Alam na po ng mga tao yan na talagang kilala na po ng mga tao o ng mga Pilipino kung sino-sino ang mga pro-China. Kaya po talaga pong nagdedelikado na po talaga sila. Kasi po, siguro po ang mabibilog na lang po talaga po nila ay yung mga talaga pong loyalista po nila na kahit po nakikita na po nila na mali po talaga yung ginagawa nila, na pagtataksil na sa bayan, ang kanilang ginagawa ay susuportahan pa rin po talaga sila. Pero po para sa akin po, no, dapat po nating suportahan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po ipinaglalaban niya po ang ating bayan dito po sa pang-api ng kalaban na China. Susunod na po nating topic. Ito na po, no, ipi-play ko na. Pakinggan po natin na panoorin. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan naharap ang Pilipinas sa sari-saring hamon. Tama. Kabilang na ang mga banta sa sovereign rights ng bansa.
Ginawa nito ang pahayag sa paggunita ng ika-82 araw ng kagitingan sa Mount Samal dito sa Pilar, Bataan. Ginugunita ang araw ng kagitingan sa pag-alaala sa Fall of Bataan noong World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Japanese matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong supply ng armas at bala. Ayon sa Pangulo, bunsod ng mga hamong ito, may iba sa ating mga kababayan ang nagtabunan ng physical harm. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Batay pa sa Presidente, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi rin makatwiran o makatarungan sa panahong ito na pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Yan ang Presidente, di ba? Sinasabi niya na hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng China, no? Kumbaga kahit hindi man yan direktang sabihin yun, alam naman na natin kung sino po yung may tension dyan, no? Ang Pilipinas at ang China sa West Philippine Sea. Yan ang Presidente, no? Ina-address niya po yung issue, no? Hindi po siya nagtitikong bibig lang o hindi lang po siya nagwawalang bahala, no? Gumagawa po ang aksyon ng ating Presidente tungkol po sa issue na yan at yun nga po, no, pinapalakas niya po ang ating military presence po dyan sa West Philippine Sea at tinutulungan po tayo, sinusuportahan po tayo ng ibang bansa tulad ng Japan, Australia at ng US. Siyempre, iba na rin po yung meron po tayong nalalaman po tungkol dito, no, at hindi po tayo sarado lang sa ating mga sinusuportahan, no. Dapat po maging gising po tayo ngayon, no. Hindi po dapat kung dahil gusto lang po natin ng isang politiko or something, kahit po mali na po yung ginagawa, ay wag po ganun. Dapat po tayo, doon po tayo sa mapakikinabangan po ng ating bayan. Lalo na po kung tayo po ay naapi. Dapat doon po tayo, no, sa tama. Kaya po suportahan po natin ating Pangulo kasi po ang ating Pangulo ay nagtatrabaho po ng matapat sa ating bayan at pinapalakas niya po ang ating sandatahan kasi po hindi po talaga biro po ang ginagawa po talaga ng China sa atin, no. Diretso po natin to. Mensahe nito sa mga kababayan kabilang na sa mga kabataan, hindi dapat magpasupil o magpaapi, lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. 'Di ba? Sobrang mai-inspire ka talaga sa sinasabi ng ating Pangulo, 'di ba? Huwag paaapi, lalong-lalo na sa ating bayan, 'di ba? Sa loob ng ating bayan, kumbaga sa teritoryo natin, 'di ba? Isang magandang halimbawa yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang meron siyang pake o meron siyang say, 'di ba? Kung isipin niyo, no, bilang Pangulo nga naman, siyempre kailangan niyang kumilos o kailangan niyang maglatag ng executive order na para ipagtanggol ang ating bayan. Lalong-lalo sa kalaban, no, diyan sa West Philippine Sea, na which is yung nga ang China. At yun nga, no, sobrang maraming salamat din syempre sa mga sumusuporta mga bansa. Alam niyo na kung ano mga bansa yan na yun nga, naglalag tayo dyan, no, 4 na bansa naglagay sa West Philippine Sea. At yung China nga po ay nakatanaw lang sa malayo, no, yung 2 nilang barko. Kumbaga, tinitingnan lang po nila kung anong ginagawa aktibidades ng 4 na bansa na yan na nagsama-sama, nagpakita ng puwersa para ipakita sa China na hindi po tama ang kanilang ginagawa. Na kung sila ay magpapatuloy sa kanilang pambubuli sa Pilipinas, ay meron na po talaga silang kalalagyan. Kaya po, suportahan po natin ang ating Pangulo dahil napakasipag po ng ating Pangulo at ginagawa niya ang kanyang trabaho. Kasabay nito, kinilala ng Presidente ang Armed Forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating... Grabe, no? Tingnan niyo yung ating mga armed forces, no? Yan, yung mga musang natin, yan po ang manulupit, no? World's deadliest elite force po ang ating mga musang, no, ating Scout Ranger, no. Kung alam niyo lang po kung gaano po katindi ang ating mga Scout Ranger, 10 ng ating mga Air Force, no, lahat po ng halos ng ating mga militar, napakahuhusay po niyan, no, hindi po basta-basta. Elite forces po ang ating mga militar, no, lalo-lalo ang ating mga musang. Presidente ang Armed Forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Ipinag-utos nito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total disability sa pagganap ng kanilang tungkulin. Grabe, no? Palakpakan natin ating Pangulo, no? Yun ang gusto ko rin talaga, no? Kung nabanggit ko nga po dun sa last reaction video ko na sana yung mga nadedestino po doon sa BRP Sierra Madre na sana po taasan po ni Pangulong Bongbong ang mga sahod po nila, no, o yung mga benepisyo nila kasi po hindi po talaga biro po, no, na may nadidestino po doon sa BRP Sierra Madre. Sobrang delikado po doon at yun nga po sila po ay nagsisilbing bantay po doon. Kumbaga po kasi ang BRP Sierra Madre po talaga ay nagsisilbi po nating outpost
doon po no sa Ayungin Shoal para po makita po nila ang mga aktibidades na ginagawa po ng China. Hindi po pwede talaga na mawala po ang BRP Sierra Madre doon kasi po pag nawala po ang BRP Sierra Madre doon po sa Ayungin Shoal, nako po wala na po talaga. Talaga pong kasamantalahin na po ng China yan. Nasakupin po yung mga teritoryo po natin doon. No? Kaya po sobrang kudos po dito sa ating Pangulo kasi po yun nga po no, talagang binibigyan niya po ng magandang benepisyo po ang ating mga kasundaluhan na mga nasaktan dahil nga po dyan sa Sigalot sa West Philippine Sea. Galing po ng ating presidente. Gayon din pinagsusumite niya ang mga departamentong ito ng rekomendasyon kaugnay nito. Bukod dito, ipinahayag din ng presidente na dinodong dito ang operational capability ng militar upang matiyak ang kanilang security sa pamamagitan ng pagbili ng angkop na equipment. Nice! Grabe ang ating Pangulo, no? Kumbaga talagang pinapalakas niya yung sandatahang lakas po talaga natin, no? Kasi mahirap nga po naman, di ba, na kung magkakaroon po sakali-sakali ng gera at wala po tayong kagamitan, no? Na maganda. Talaga pong mahihirapan po tayo. Kaya po talaga po, ngayon pa lang po naghahanda na po ang ating presidente, no? Dahil po dito sa Sigalot sa West Philippine Sea. Maganda na rin po yan na handa po tayo at marami na rin po talagang nagiging reservists, no? Dahil po sa nangyayaring tension po ngayon sa West Philippine Sea para po nakahanda po talaga tayo. Kaya po tayo, no, kung yung mga tulad nating mamamayan, no, na wala po dyan sa mga pwesto, no? Hindi man tayo makatulong ng pisikal sa paglaban dyan sa manunupil, tayo po ay suportahan po natin ang ating gobyerno, lalong-lalo na rin po dito sa ating social media. Dito pa nang may share po natin yung mga magagandang balita na binibigay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pagsiservisyo po sa bayan, at pagtatanggol po sa bayan. I-share po natin, no? Wag po tayong nanonood lang. Kailangan po natin i-share to para po kumalat po to at talaga pong makita ng bansa ng ating Pangulo po ay nagtatrabaho at nagsisipag po para po sa atin at pinagtatanggol niya po ang ating lahat, no? Lahat tayong mga mamamayan, pinagtatanggol po tayo ng ating presidente. Napakasipag po ng ating presidente. Suportahan po natin si PBBM sa po ng kanyang gobyerno. Samantala, kasama naman sa pagunita ng Araw ng Kagitingan dito sa Pilar Bataan ang mga kinatawa ng Estados Unidos at Japan. Balik sa iyo, Ella. Ayun lang po, no? Sana po nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Ayun, ano po masasabi nyo sa ating naging topic? Doon po sa no comment issue po ni BP Sara at dito po sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas na iginigit po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba po na nakikita naman po natin na talaga pong masigasig po ang ating Pangulo sa pagtatanggol dito po sa ating bayang Pilipinas. See you all sa susunod pong ating reaction video. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayong itong reaction video. Huwag niyo rin po sanang kalilimutan na mag-like para po makita po muna maraming tao ang ating mga video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.